Aprobado na sa second reading ang House Bill 11144 o ang panukala na i-reset ang first regular election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa May 2026. Ang detalye sa report. Sa pagpapatuloy ng debate hinggil sa House Bill 11144 o ang panukala na i-reset ang first regular election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa May 2026, inilahad ng ilang mambabatas ang kanilang nais maliwanagan sa isinusulong na panukala. Speaker, balikan ko lang yung nakaraan ng pagkakaroon ng ganitong request for postponement ng 2025 BARM election. Tama po ba na the BTA passed Resolution 641 on October 22 requesting Congress to extend the BARM transition period to 2028. Now, following this, nagkaroon ng Senate Bill 2862 and House Bill 11034 ngayon na na-file early November to postpone the 2025 BARM elections to 2026 upon President Marcos Jr.'s request. Tama po ba? Yes, Mr. Speaker. Tama po. Una, na meron pong resolusyon na na-adapt ang BTA Parliament regarding their request to postpone the election from 2025 to 2028. Tama po, meron pong counterpart legislation na po ang Senado patungkol din po sa resetting ng election sa BARM from 2025 to a later date, Mr. Speaker, Your Honor. Yes. Now, Mr. Speaker, yung legislative moves na ito, it came after the Supreme Court's September 9 ruling. Kasi ito yung sinasabing problema, di ba? That excluded Sulu from BARM based on the province rejection of the BOL in 2019 plebiscite. So the Bangsamoro government filed a motion on October 1 seeking to intervene and appeal for Sulu's re-inclusion in the region. At ito ang hindi pa na-actionan. Mr. Speaker, as far as I can recall, the Supreme Court has already declared their decision as final and executory. Meaning, Mr. Speaker, yung lahat po na inihain na motion for reconsideration nung una pong nagbigay ng ruling ng Supreme Court tungkol doon sa constitutionality ng pagsama ng Sulu ay pinal na po at executory po, Mr. Speaker, Your Honor. Binigyang diin naman ni Basilan Representative Mujib Hataman na maraming beses nang naipagpaliban ng halalan sa rehiyon. Mr. Speaker, naalala ko lang, nung 18th Congress, itong usapin ng extension ay pinag-usapan din nung 2022. At nung dinibate to, naalala ko kasama pa namin sa Zoom si Congressman Khalid De Maporo, ang nag-sponsor noon si Congressman Toto Mangudadato. At ang sabi sa atin noon, yun yung first and last postponement ng BARM election. Gusto ko lang balikan nung panahon ng ARM. Mr. Speaker, tanong kita kasi alam ko bahagi na kayo ng Autonomous Region noon. Nakailang postponement nung time ni Ms. Wari ang Autonomous Region in Muslim Mindanao? Hindi po ako nagkakamali, Mr. Speaker. Baka nakadalawa po silang postponement. Nung panahon ni Farouk Hussein as governor ng ARMM, nakailang postponement? Nasa high school pa ho ako noon, Mr. Speaker. Pero alam ko, isang beses ho sila postpone ng election. Hindi ako nagkakamali. No? At nung panghuli, nung panahon ni Governor Huki Adjong, nagkaroon ng postponement. Tama? Tama po, Mr. Ito Speaker. yung panahon ni Pangulong Aquino. Mr. Speaker, naalala ko nung matindi ang dayaan nung halalan nung 2004 election, dahil naalala ko noon, member na ako ng 12 o 13 Congress, o 13 or 14 Congress, 13. Anong 12 Congress? Pinag-uusapan at nagbibilang dito kasi nagkaroon ng investigation dito sa Congress. At isa sa mga naging parang kantsawan dito sa Congress, ang ARM daw ay naging balon ng dayaan. Ibig sabihin, tuwing election, laging hinuhuli. Kaya laging hinuhuli yung election. Kaya nung time ni Pangulong Aquino, dapat magkaroon ng electoral reform sa ARMM, dapat masynchronize ang election para hindi matawag na naging balon ng dayaan. Kasi naalala ko sa aming probinsya, Mr. Speaker, distinguished sponsor, nung binilang ang boto, dito mismo,
mas mataas yung bilang ng boto kaysa sa registered voters. Pangalawa ho, nung binilang din ang Lanao del Sur, pilit idepensa ng administrasyon nung panahong yon. Ganon din ho, mas mataas yung bilang ng registered, ng bumoboto kaysa sa registered voter. Dahil dito, maraming namulat. At naging kantsawan yung autonomous region at that time. Kaya nga ho, tayo sinuportahan natin yung synchronization na dapat isabay na para hindi, kasi naalala ko rin nung nagkaroon ng panawagan ng 12-0 sa mga senador. Ganon din ho, sa Maguindanao, kinuha ang malaking boto ng pinakahuling numero para pumasok sa 12. So ang kawawa ho dito, Mr. Speaker, distinguished sponsor, hindi ang taga Luzon, hindi yung taga Visayas. Kung hindi ang kawawa rito yung mamamayang Moro. Lagi na lang tayong kinukutya, lagi tayong kinakantsawan na ang lugar natin naging dayan. Kaya napakahalaga ho sa atin yung usapin ng synchronization. At naging masaya tayo na dapat sabay-sabay ang eleksyon para walang pwedeng mag-dominate ng election sa... pero andito tayo ngayon, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Noong 2022, ito na ho ang pangamba natin. Noong pinospone at inextend yung transition period. Pero pinilit nating intindihin ito sa konteksto dahil nagkaroon ng pandemya. Dahil ang rason ng mga opisyal ng autonomous region at that time, sabi nila hindi natapos ang kanilang mga mandato. Ito yung 6 na code na hindi nila natapos nung panahon. Pero Mr. Speaker, distinguished sponsor, ngayon ang tanong ko, natapos na ho ba ng Bangsamoro Autonomous Regional Government ang 6 na code na iniatas ng pamahalaan o ng Kongreso ng Republika ng Pilipinas sa ngayon? Yes po, Mr. Speaker. Natapos na po nila yung 6 na codes, Mr. Speaker. Dalawa nga po doon ay nandoon pa, may question po sa Supreme Court, yung petition, yung sa Bangsamoro Local Governance Code at saka yung Bangsamoro Electoral Code, Mr. Speaker, distinguished interpolator. Matinding pinagdebatehan din ang naging pahayag ng proponent, Representative Zia Alonto Adyong, at tanong ni Representative Hataman bilang paglilinaw sa pahayag ni Adyong na hindi extension ng BTA ang proposed measure. Ito ba ay extension ng transition o hindi? Hindi po. Okay. Diyan po sa batas, kung resetting the hindi election. extension ng transition, therefore, ang resetting na to not necessarily led by MILF. That is correct, Mr. Okay. Speaker. So pwede rin, Mr. Speaker, distinguished sponsor, dahil hindi ito transition na, kahit sino ang gusto ng Pangulo, whether MNLF, MILF, CAPGU, CHDF, pwede niyang i-appoint. Pwede po, basta mag-qualify po siya as a member ng pwede rin po. Hindi, lahat naman, Mr. Speaker, hindi naman siguro ang Pangulo mag-appoint ng hindi qualified. Pero ang sinasabi ko rito, remember, Mr. Speaker, distinguished sponsor, kasi ho, malaking issue to, Mr. Speaker, distinguished sponsor sa peace process. Kaya ni-raise ko yung point na to. Dahil MILF ang stakeholder sa peace process. Pero kung halimbawa, wala na siya dito sa transition period, dahil hindi transition period, dahil hindi na to transition, kaya yun lang ang kinaklaro ko, Mr. Speaker. Ang transition po ay na-extend from 2022 to 2025. Opo. Ang pinopropose po natin is resetting the election. Discretion po ng presidente yan kung sino pong i-appoint niya dyan. Since hindi na po siya extension ng transition period, hindi po talaga magmamatter yung MILF-led. Kasi yung MILF-led po yung Mr. Speaker ay nakaangkla po dyan sa transition period. So, hindi rin magmamatter kung merong MILF o wala. Kasi, hindi na nga siya transition period. Tama po yan kasi discretion naman po ng presidente yan, Mr. Speaker. Even yung nakaraan, Mr. Speaker, distinguished sponsor, transition, discretion naman talaga ng presidente yon. Ang kaibahan lang doon, kasi MILF-led at merong nominee ang MILF. Pero, dito sa resetting, wala nang, hindi ho requirement yung nomination ng MILF. Kasi sinasabi nyo, resetting lang to. Sa kanyang talumpati bilang co-author ng panukala, inihayag ni Representative Cali Di Maporo ng Lanao del Norte na suportado niya ang panukala at ito ang kanyang mga inilatag na dahilan. I fully support this bill, but I have to place on record my concerns. My way of supporting this bill is to approve
the committee report and go with the decision of the committee for the purpose of time, so we can discuss issues here in the plenary and hopefully address it maybe in the period of amendments or in the Senate or at the very least the BICAM. One big issue that was brought up in the committee level was the Supreme Court. Does this bill have to be synchronized with the national and local elections? As a former member of the 17th Congress, as a principal author of the Bangsamoro Organic Law, we did discuss that. And that is why in the BOL, we placed legislation to synchronize the election with the local national elections. We've discussed it in the committee level, and we also have legal positions that says we might be contradicting Supreme Court jurisprudence. Sa kalaunan, lumusot din sa second reading ang panukala kasama ang mga amendments mula kay Representative Hataman. Line 18, Mr. Speaker, distinguished sponsor, before Section 3, add a new Section 3 and adjust the subsequent section accordingly. The new Section 3 shall read as follows. Section 3. The Bangsamoro Autonomous Regional, the BARM government shall disburse the share of the province of Sulu in the annual block grant from the national government for the undertaking of its programs in 2025, period. What does the sponsor say? We accept the individual amendment, although we want to also spell out the word, the acronym BARM, spell it out, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. We accept the proposed individual amendment. What does the sponsor say? Say? We move to approve the amendment. The ayes have it. House Bill number 11144 with amendment is hereby approved on second reading. Congratulations to the sponsors. Kakailanganin ng COMELEC ng 852 million pesos sakaling isagawa ang halalan manually, habang tinatayang nasa 1.771 billion pesos naman ang kakailanganin sakaling automated ito. Sinabi naman ng proponent ng bill, Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, na ang budget para sa BARM elections ay isasama sa 2026 General Appropriations Act.